We couldn't marry until Joe became Catholic again. Joe was always arguing with the priests in Dapitan, especially the parish priest. Padre Obak? About what? About marrying me. What else? Pumapayag na ako sa inyong mga kondisyones. Sa wakas, Sabihin niyo na sa akin kung anong dapat kong isulat. pagkaraan ng 3 taon, kung nalalaman namin noon na babae lang pala magkapabago ng iyong isip. Gusto niyo magpakasal kay Senyorita Bracken? Senyor Rizal, hindi laro ang banal na sakramento ng matrimonyo. Walang alaga ang isang kapirasong papel kung sa inyong puso't isipan walang tunay na pagsisisi. Buenos dias, mga padre. He couldn't marry you until he became a Catholic again. And he didn't want to do that. No, not exactly. He had to write something for Padre Oba. About becoming a Catholic again. He wrote something, but they argued again. What about? Kapag tinanggap namin ang inyong retratasyon, nangangahulugang pumapayag din kayong ipalatala ito. Pero nakalimutan niyong pumirma. Pumayag muna kayo sa pagpapakasal namin bago ako pumirma. I think Padre Oba wanted the permission of the bishop first, and Joe didn't like that. Or maybe he did. Hindi ko pwedeng desisyonan yan. Ikukonsulta ko ito sa Arsobispo ng Cebu. Kaliwaan, mga padre. Anyway, whatever Joe may have written, he had signed. Padre Obak was angry. Padre Balaga was angry. Padre Balaguer. Joe was. The other priest. What's the matter? Nothing. I'm sorry. So, Senor Rizal took the unsigned document with him. No, not exactly. Wait. Let me think. Padre Obach. Oh, was it the other priest? Anyway, one of them told me that Joe had changed his mind. Well, which is it? What really happened? I wasn't there. What do you think happened? Politics. I don't care about politics. What are your plans now? I don't have any. I want to stay in Manila, but the family's ashamed of me. Except for Senora Narcissa, she's kind to me, but the other sisters. I know that already. What are you going to do now? Now, I'm going to pray. I'm going to pray that my darling Joe marries me before he dies. Isang malaking bahagi ng controversy ang signature ni Rizal. Dahil kung peke yan, malamang ito na yung dapitan retraction na ayaw niyang pirmahan at naiwan sa mga Jesuita. So, genuine ang text, pero questionable ang pirma. At nang ayaw mag-retract ni Rizal sa Fort Santiago, ginamit nila to. Pineke ang signature. Kung tutuusin naman kasi, madaling kopyahin ang pirma ng isa. Ganun na nga siguro nangyari. Imposible. Eto. Itong Manila, December 29, 1896. Kasama sa teksto, di ba?
Imposibleng sinulat sa dapitan ito in 1895. So ano? Fake din ito. Hindi ko naisip yun, ah. Anyway, alam natin may sinulat siyang retraction sa dapitan na gusto niyang pakasalan si Bracken. Ipit siya. Walang civil marriage nun. Pero hindi niya pinirmahan. Bakit? Ewan. Maraming kwento, pero puro speculation. Dead end talaga ang retraction controversy. Dead end na, dead issue pa. Masyado ka cynical. Hindi ako cynical. Practical lang. Walang mangyayari sa pelikulang ito kung ipurso natin yan. Okay, fake. Fake lahat! Ang pirma, ang text, pakana ng simbahan ng lahat, kasabot si Bracken at si Padre Balaguer. Teka. Emotional judgment na yan. Bakit pa panayan-banat mo sa simbahan? Dahil kung hindi fake, bakit pa siya binaril? Bakit siya pinatay? Convicted political criminal si Rizal sa mata ng mga Kastila. Siya ang dinayin bilang instigator ng revolusyon. Hiwalay ang pag-atake niya sa simbahan. Huwag na nga tayo magutuan. Alam mo katarantaduhan na sinabi mo eh. Noong panahon ni Rizal, ang simbahan ang gobyerno. At ang gobyerno ay ang simbahan! Alam ko kung saan papunta ang line of reasoning mong yan eh. Para maging relevant at kontrobersyal ang pelikula natin ito, palalabasin mong ganun pa rin ang sitwasyon hanggang ngayon. Hindi ba totoo? Malay ko, siguro. Hindi ba totoo? Kung yan ang gusto mong paniwalaan, problema mo yan. Sabi mo hindi ka naniniwala nag-retract si Rizal. Pwes, nagbago ng opinion ko. Nag-retract si Rizal. Tapos! Senyor Narcisa, magandang gabi. Magandang gabi rin sa'yo. Mga sulat sa inyo ni Senyor Rizal? Si Josepina, tulog na ba siya? Talagang wala kayong tiwala sa kanya. Kaya ninyong lahat. Senyora Narcisa, Ako'y wala sa dapitan noong unang dumating si Josefina. Ngunit naroroon ang aking kapatid na si Maria. Sandali lang, Pepe. May bibilin lang ako. Sige. Dumating si Josefina mula sa Hong Kong kasama ang kanyang padrasto. Isang Ingles. Halos bulag na ito at nais nitong magpasuri kay Pepe. Ngunit, Dr. sila yung Rizal! pinakilala na isang babae na ang fama sa Maynila ay kaduda-duda? Senor Taufer, Josefine, Dr. Rizal. Senor Taufer would like to consult with you, Senor Doctor. Tila madalas makita ang babaeng ito sa arsobispado o kung di man sa katedral. Baka naman lagi siya nagsisimba. Sa gabi, may bali-balitang may katipan siya. Isang fraile. Baka naman nagkataon lang, senyora. Yung pagdating sa dapitan ni na Senyorita Bracken at yung babaeng yun. Yun din ang ibig naming paniwalaan sa simula. Ngunit minsan, noong si Josefina ay bumisita sa Maynila, nagsasama na sila noon ni Pepe sa dapitan. Si Josefina ay lumabas na nag-iisa. Siya'y sinundan ni Trining hanggang sa sila ay umabot sa katedral. Wala silang balak magsimba. Ipagpaumanin niyo, senyora. Pero, sa kabila ng lahat,
Tinatanggap niyo pa rin si Josefina? Inaruga niya ang aking kapatid. Batid ng Diyos kung gaano kahalaga yung kay Pepe. Maamo siya at masunurin. At hindi matigas ang ulo. Ang kailangan lamang namin ay bayaran ng pari. Ngunit hindi namin kailangan gawin ito. Maaaring sabihin ng publiko na iskandalo ito. Hindi may pagkakailang isang iskandalo nga. Ngunit masasabi mo bang malaking iskandalo ang aming magandang pagsasama kaysa pagsasamahan ng napakaraming mag-asawa? Minsan ko lamang nabisita si Pepe sa dapitan. Alam kong malungkot siya, ngunit hindi ko inakalang aking nakita. Mga 4 na taon ang nakararaan. Isang araw na gaya nito, nung ako'y dumating dito ni Arasisa, tahimik ang lahat. Naglaho na ng lubusan ng kanyang kasiglahan. Naglaho na ang Pepeng kilala ko sa pulpa sa pagkabata. Ang pakiramdam ko'y parang lubusan ako nag-iisa. Napabayaan. Para bang ako'y nalambungan na ng langit. Bakit di niya sinubukan tumakas? Eksilo nga siya pero pinayagan siya tumira sa sarili niyang lupa. Pinayagan siya magbukas ng eskwela. Alam mo nang sagot sa iyong tanong. Ayaw niya maging takas. Pero wala siya nagawang krimen. Ba't ganyan ang kapatid ninyo? Nakakabanas. Alam mo na rin ang sagot dyan. Si Pepe. Dapat tumakas siya. Hindi ba yan din ang ibig ng aming pamilya? Kung gayon, sinabi niyo sa kanya ang sitwasyon dito sa Maynila. Na nanganganib ang kanyang buhay kung sakaling pumutok ang himagsikan. Senyora Narcisa, nakatira kayo sa mismong lugar kung saan unang binalak ang pag-aalsa. Mahirap paniwalaan hindi niyo alam ang nangyayari. Maraming kumalat na bali-balita. Na nung bumisita kayo sa dapitan, kasama ninyo isang miyembro ng Katipunan. Si Don Pio Valenzuela? Siya'y nakasabay ko sa bapor. Sinamahan niya ang isang bulag upang magpatingin kay Pepe. Nakasabay? O dati na kayo magkakilala? Ang mabuti pa umalis ka na. Hindi ako alis dito hanggat niyo sinasagot ang aking tanong. Senyora Narcisa, Si Don Pio ay dumalaw upang hingin ng payo ni Pepe tungkol sa binabalak na pag-aalsa. Katipunan ang tawag sa kilusan. Itinatag ito 4 na taon nang nakalilipas. Nung mismong araw na nailathalang tinatapon kayo rito. Ano ang layunin ng kilusan? Himagsikan. Nakita nila sa mga sinulat ni Pepe na ang tanging kaligtasan ng bayan ay ang paghiwalay sa Espanya.